Ang umaga sa ating Diyos, dakila. Amen. Yan din po si Mother. Tayo ay narito sa ating muling panambahan upang ang Diyos ay tumanggap ng handog na karapat-dapat na nagmumula sa atin. Amen. Kaya lahat sa bawat isa, ang ating sarili, ang ating pag-isip, ituon natin sa ating panambahan, sa ating pagsamba at pagdakila sa ating Diyos na buhay. Tayo po'y magsitayo mga kapatid. Hallelujah. Awitin natin ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Isang banal at nahanay na Diyos. Ang aming niyakata sa iyo. Isang payak na dako, ngunit binabanal ng Santo Espiritu. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Your
mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang unang maaga, ang ulang maaga at huli. Amen. Isang pagpapahayag mula sa mga lingkod ng Panginoon. Ng mga bunga ay mahalaga sa Diyos. Hallelujah. Kaya sa ating mga pag-awit sa Panginoon, mga pagsambang awitin. Amen. Mawit tayo na may malinis na puso. Amen, Lord. At mawit tayo na may pagpapasalamat sa ating Diyos. Nawit at Pastor Diyos. Praise the Lord, purihin ang Panginoon sa umagang ito, sa mapagpalang umaga sa ating Panginoon. At ganoon din po sa inyo lahat mga kapatid yan, bago po tayo dumamo sa ating mga papuring awiting. Hallelujah. Awitin pa rin yung gospel. Papurihan ng mga papuring awit. Patuloy natin siyang pasalamatan ng awitan na nagsabing, kinauuhawan kita. Praise the Lord. Muli sa oras na ito, damhin natin ang kanyang presensya. Patuloy na magpapababa sa ating Panginoon. Sa kanyang kadakilaan tayo magpasalamat.
That
pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Samba pupurihin namin ang iyong pangalan ng Lord. Yes, Lord, aawitan na may kadakilaan. Ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos sa aming kanlungan. Hanggang sa aming kaligtasan, magsasagawa aming aming anak. Magsasagawa sa nanay mong buhay. Walang salamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming kadakilaan mo sa amin. Sa dalangin kadakilaan mo sa kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo sa amin. Kadakilaan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Palakas na palakpak para sa ating Panginoon. Kaya patuloy po natin siyang awitan ng mga masasayang awitin. Awitin po natin ang sabing kay buti ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kay buti ng Diyos sa amin. Kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng
Samahan natin muli ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Palakpak na may pagkakatiwala. Amen. Sa ating Diyos na magila. Praise God. Kaya sa susunod na bahagi, ang unang magpahayag ng salita ng katuwiran. Amen. Yan nato po si Brother Joseph. Tumatanda na po ako. Kurado yan. Kaya wala pa panahon na at hindi lang yun. Tumaas ang rango ko ngayon. Dati driver lang ako ng isang commissioner. Ngayon ako na ang commissioner. Kaya okay din mga kapatid. Kaya isang pagkakataon muli na pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa. Sa Sigar, ulan eh. Nandun ako nung Friday, ulan. Nung umalis ako doon, ulan din eh. So, kaya ang lakas ng ulan doon. Kaya tuwang-tuwa sila. Dahil nga nadiligan yung mga halaman o mga kapatid. Kaya yung mga tanim din namin doon, nadiligan. Pero kulang pa rin mga kapatid. Kulang pa rin yung mga tanim. Kaya tingnan nyo, pag siguro pag marami tayong tanim, kagaya nung saging, baka tag-isang buwig na kayo pagpasya ng dyan o o tagdadalawa. Diba? So, maraming siguro itong bago tagulan, sisikapin ko na pati doon sa likod, mataniman lahat para sayang din. So, kasi ang saging, hindi mo kailangan abuluhan, hindi mo kailangan na alagaan. Kaya mo lang dyan mga kapatid. Praise God. Kaya yung kuryente na kuhan, ano bang tawag term nila doon, yung hinatak na basta nakapix na, hinatak na nila yung mga wire. Dati kasi naka-review lang yun. Hinatak na, ibig sabihin, nagtanong ako ng mga nakaraan, hindi na nila babalikan yon yung mga gumagawa. Ready to connect na po yun. Sabi daw doon, ang usap-usapan, pag natalo daw yung kandidato, baka bunutin yung mga poste. Hindi ko alam kung gagawin nila yun. Talo eh. Kasi siya ang naglagay doon eh, baka bunutin daw. Sabi ko, kaya nagpapatay ako ng poste rin na tubo na papunta doon sa bahay. Kasi ang libre lang daw na wire, 30 meters. Kaya ito, ang magmula doon sa poste, doon sa kalsada hanggang sa taas, ang sukat namin is 80 meters. So, ibig sabihin, ang babayaran natin, pag, 50 meters, hindi ko alam kung magkano, naalam nyo basta kung magkano yung exist na babayaran. Eh ngayon, nagpapatayo kami ng tubo para, sabi nila, kawayan lang, pwede naman eh. Ang iniisip ko, yung bagyo, pag bagyo ay talagang dapa yung kawayan. Kaya tubo, kaya para matibay mga kapatid. At yung tubong yon, yung dinaanan nyo, nakita nyo naman, lalagyan natin ng ilaw yon bawat tubo na solar para kahit sa gabi, kita na yung pumunta doon. Kaya puri ng Panginoon, gugustuhin nyo na siguro pumunta doon. Maganda na mga kapatid. Marami nang nagpapapicture sa daan, mga bata, pagdating nila sa school, dumadaan, di ko lang natatimingan kasi may bayad, sabi ko eh, pagpapicture eh. Pero pag natimingan ko yun, sisingilin ko talaga yun. Yung mahal yung magpagawa eh. Biniro nga yung mga kon eh. Sabi ni Marlon, may nadatnan daw siya na mga kabataan ng picture. Ups, sabi na niya, may bayad. Ay, si Tito naman, parang wala namang iba sa atin. Hindi, may bayad, sabi niya. Nipilit niya mga kapatid. Kaya nakakatawa naman at nagpapapicture na sila sa atin. Kaya pag naminturaan siguro yung bahay ni Sister Vicky, mas lalong dadami yung magpapapicture. Kasi tinatanong tayo ng malaking bahay yan. Sinasabi ko naman, yung Sister Vicky. Dito sa Sinar, hindi naman paliitan ng bahay. Palakihan dito, sabi ko sa mga dumadaan. Hindi paliitan, palakihan, mga kapatid. Sa totoo lang, malalaki talaga. Doon sa amin, ay punta kayo doon sa kabila. Ang lalaki, ang building talaga, si Pastor Lowe, yung bayaw niya, at saka yung magsasaka, ay hanggang 5th floor, yung bahay niya, napakalaki. Kaya nahiya naman kami kung hindi kami magpalaki ng bahay. Kapatid. Kaya, puri ng Panginoon,
Colossians chapter 3. Babasahin ko lang mga kapatid. Basa lang. Scriptural reading. Verse 1. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Tuloy. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ako, bilang tao, normal lang siguro sa isang tao na maghangad ng mga bagay na nasa lupa. Hindi ko alam kung may tao na hindi siya naghangad ng mga bagay na nakikita niya o nahahawakan niya. Pero may iba po ito kung maalaman, makilala niya ang layunin at pangako ng Diyos sa tao, mga kapatid. Depende po sa sitwasyon. Kaya sa akin po ito, mangyayari lang po para sa akin. Sa akin po, mangyayari lang po itong set your afflictions unto heavens above siguro pag nandun ako sa sidang. Pag nagkaroon ng kaguluhan, ewan ko lang. Baka manay ang sa langit. Talagang ay wala nang pag-asa, wala nang buhay, wala ka nang may isip pang iba. Yung mga magagandang buhay, yung magagandang mga sasakyan, yung magagandang kwan, wala na, mawawala na lahat, mga kapatid. Pero sa ngayon, huwag kayo ganun pa rin, yung isip pa rin natin nasa salibutan, lalo na sa mga kabataan na ito. Hindi ko alam kung may mga, siguro ang pinakamataas na pagkilala o pinakamataas na pag-iisip sa mga salitang ito ay ang mga manggagawa. Sila yung talagang for better or crook, talagang maglilingkod sila. Hindi ko alam mga kapatid. May mga kwento, mga patutunan na narinig ako na kahit mahirap ang buhay, kahit lugaw lang, tiniis nila yun dahil sa salita ng Diyos, mga kapatid. Verse 3. Sapagkat kayo'y nakamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo ang ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kalwalhatian. Ibalik mo doon muna, verse 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag, hindi ko alam kung spiritual siguro o pero pag literal na kapahayagan sa liputan ito, wala. Ayaw nga si Kristo ayaw ay mahayag na kasama nyo sa kalwalhatian. Mangyayari pa lang siguro ito, mga kapatid, kung darating ang hinihintay natin. Verse 5. Patayin ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan na sa ibabaw ng lupa. Pagkikiabay, karamihan, masasamang bina, masamang nasa at kasakiman. Na iya'y pagsampa sa mga Diyos-Diyosan. Verse 6. Alam na natin yan, na dahil sa mga bagay na yan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. From Genesis kay Lot, kay Noah, kay Lot, yan, galit ng Diyos. Kaya ang Diyos galit sa mga masama. Amen ba, mga kapatid? Hindi tayo masama, mga kapatid. Tayo ay naglilingkod. Ilalayo tayo sa galit ng Diyos, mga kapatid. Yan ang tandaan natin, na sinisikap natin na mailayo tayo sa galit ng Diyos. Sana nga nandun tayo lahat. Sigurado yan. Mailalayo tayo sa galit ng Diyos. Kasi pag dumating ang galit ng Diyos, ay hindi ko po alam, mga kapatid, kung ano ang magiging sitwasyon. Yung mga Bible scholar, yung mga magagaling sa Biblia, hindi ganun nila may paliwanag kung ano ang mangyayari. Hindi nila ma-view kung paano mangyayari ang sanlibutan ito.
Pero sa mga nakaraang mga pagkakataon, ang galit ng Diyos ay nabasa natin kasi hindi natin nakita. Panahon ni Noah, patay silang lahat. Panahon ni Lot, apoy na yun. Minsan, saan galing pastor yung apoy ng panahon ni Lot? May pag-aaral ba sa mga pastor ng Biblia? Langit na. Dala ng mga anghel. Anghel na nandun. Sa langit, sabi doon. Pero yung lugar na yun, di ba pastor, may bundok. Tapos may batak. Ako naman, malipot din ang kaisipan ko eh. Kasi kung sa pag-aaral natin, ang taas ng langit, kung yung apoy na magagaling doon pababa, hindi ko alam kung anong magiging itsura o baka minsan aapoy, minsan mamamatay kasi may mga object o mga bagay na yan na dadaanan niya pababa. Alam niyo ba ang para sa akin, sa kaisipan ko, yun ay bulkan yun eh. Kasi malapit sila sa bundok eh. Ginamit ng Diyos ang natural. Alam nyo ba ang lava, kung gaano kainit yun? Pwedeng tunawin yung matigas na bato. Yung pag tumama yan, wasak yung mga bahay din, parang nuclear din, parang yung mga lava na yan eh. Kasi tingin ko yun, parang ginamit ng Diyos yung mga natural disaster para masunog yun. Mga kapatid, sa akin lang, verse 7. Na inyo rin nilakaran ng una na kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Diretso lang. Tatapat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kaputan, paghinala, panuway, ang mga salitang kahalay-halay na mula sa bibig. Nasa inyong bibig. Verse 9. Huwag kayong magbulaan sa isa't isa yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati na ng kanyang mga gawa. Sana nga ganoon mga kapatid. Verse 10. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ng iyong lumalalang sa Kanya. Ang kalaban natin ay ating sarili mga kapatid. Ang lakad natin ay sa ating gusto. Ang lakad natin ay hindi gusto ng Diyos. Pero dito sabi niya na kayo ay magbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyang lumalang sa Kanya. Nasabi doon sa taas na mag-isip lang ng mga bagay na nangasa taas. Pero hindi ganoon mga kapatid ang tao. Hindi ganoon. Ako, siguro pag nandun ako sa sidar, maaari yung affliction, yung kaisipan ko, yung puso ko, yung kuan ay mababago lahat. Pastor, mababago lahat. Hindi ka na mag-iisip ng labas, Pastor. Ganon katindi yun. Hindi mo na aalalahanin yung mga bagay na... Kasi yun na yun. Wala ka ng choice, mga kapatid. Ang isipin mo na lang, ang kagalakan mo, mga kapatid. Kaya exciting yun, na na-excite ang bawat mga mananampalataya doon. Pag nakakausap mo sila, na na-excite sila na masaksihan yung mangyayari, yung kaganapan. Sa tao, ayaw yun. Ayaw, di ba ayaw nila na masaksihan yung magliliparan, yung mga milisay nila, kung ano-ano kaguluhan, ayaw nila yun. Walang tao, sasabihin sa atin siguro na kagalakan natin pag nakita natin yung mga mangyayari, baliw ito. Mga baliw ito. Akalain mo. Pero hindi, kasi nga yung kaganapan, yung salita ng Diyos ay nangyayari na. Ibig sabihin, yung mga pag-aaral ng mga sinauna noong pa man, panahon ni Pablo na hanggang ngayon ay mangyayari na. Matagal ng panahon mga kapatid. Verse 11. Dito'y hindi maaaring magkaroon ng Grego, Hudyo, pagtutuloy, pagpatuloy, ang barbaro ng Sita ng alipin ng laya, kundi si Kristo ang lahat sa lahat. Verse 12. Magbihis kayo gaya ng mga hirang ng Diyos na may banal at pinamahal ng isang pusong habagin ng kagandahang loob, ng kabanalan, ng kamuan, ng pagpapahinod. Tinan mo nga sa English yan.
charity, sabi dati doon. But therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Verse 13. Pana, sa Tagalog na. Magkiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man may sumbong laban sa kanino man, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon ay gaya din naman ng inyong din naman ang iyong gawin. Naalala ko si Pastor Espiritu na ang prinsipyo niya, katwiran niya, pag may kasalanan daw sa kanyang tao, bakit siya ang humihingi? Hindi ba dapat yung tao ang humingi ng tawad doon sa may kasalanan? Katwiran niya yun. Katwiran niya yun, mga kapatid. Hindi ko alam kung tama yon o mali yon. Kasi siya ang nagkasala, di dapat siya ang humingi ng paumanhin sa akin. Hindi naman ako ang nagkasala sa kanya. Sabi niya, mga kapatid, hindi ko alam kung sa biblical written, mayroon na kung hindi ka nagkasala pero ikaw pa rin ang humingi ng tawad. Hindi ko alam, mga kapatid. Pero tayo, sa Diyos ay lagi tayong humingi ng tawad. Mga kapatid, ganon ang katwiran ng Biblia. Ayan o, pinatawad tayo. Verse 14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay, ito ay magbis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasagaran. Sa English mo, balagi dyan. Above all these things, put on charity. Ano bang charity? Yung mga sweepstakes yata ito eh. Yung nagbibigay tulong. Bisigos o pa, gano'n. Di ba? Yan ibig sabihin charity. Yung tulungin. Tulong. Charity. Sino bang may charity sa inyo? Ay ano, perfectness. O, kaya gusto mo magtayo ng charity ano mo, doon. Pero hindi pera saging. Pwede naman, Pastor, kahit saging lang. Di ba? Ay, mahalaga na ngayon. Yung saging, mabigyan. Alam nyo ba, yung may mga tao na nagdala kasi ako minsan ng saging, pinahingi lang naman sa akin. Tapos binigay ko naman, sabi nung tao, ay, sabi niya, pinapahingi nyo lang ito, ang mahal nito. Sa amin, sabi niya, ang kilo nito, nasa, panyata, 50 ata pagluto na eh. Mga ganyan eh. Ngayon. Yung sabaw. Doon kasi, nagtanong ako doon sa Sidar, may nagbibinta rin doon sa gilid ng kalsada. 25. Oh, kaya dito sa atin, 50 na, pagluto na. Sabi niya, mahal to, pinapahingi nyo lang. Kaya naisip ko, nabasa ko to, ay pwede kong magtayo ng charity. Saging naman ang ibibigay ko. Kapatid, huwag nyo lang pulaanan siguro yung saging. Sabihin, ang liit naman ng saging mo. Doon kasi sa Sidar, may maliit, may malaki po doon, mga kapatid. Hindi pare-parehas. Kasi, alam nyo ba na natikman nyo na ba yung mas maliit, mas masarap? Yung saging, oo, kaysa yung malalaki. Di ba, Pastor? Mas, parang, may content magazine, ansak. Mas masarap yung maliliit na saba kaysa yung malalaki. Totoo po yun, mga kapatid. Kaya yung saging, kahit na maliit, huwag niyong mas masarap yun, mga kapatid. Verse 15. At 15 na ba tayo? At mag-aari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na kayo tinawag din naman kayo ng isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. Praise God. 16. Manahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ito, mga kapatid. Kailangan tayong magbasa talaga, sapagkat hindi lahat ng pagkakataon talaga na kung ayaw mo yung mag-aral, hindi mo papakinggan. Mainis ka na siguro. Oh, yan na naman, palagi naman yan naman ang sinasabi niya, ay, gas-gas na, parang wala nang kwenta sa pandinig. Kaya, ugaliin ninyong magbasa. Sapagkat, sa pagbabasa lang, mga kapatid, ay tinuturuan nyo ang inyong sarili at
ang tawag doon, yung nakakaroon kayo ng magaan na pakiramdam sa salita ng Diyos. Kung nasubukan nyo ng magbasa at nabasa nyo yung mga bagay at pinaunawa ng Diyos sa inyo, na magpapasalamat kayo na nagbabasa kayo. Di ba? Pag nabasa mo, ay salamat Panginoon. Purihin ka. Ay magpupuri ka pa. Pag magbabasa ka, pagpapasalamat ka, baka maiyak ka pa. May mga ganun na pagkakataon mga kapatid. Kaya ayan o, manahan nawang sagana sa inyo ang salita ng Diyos. Hindi lang pinapakinggan, hindi lang sinasabi ng sinuman, kundi sagana. Ibig sabihin, hindi lang nakikinig, kailangan magbasa tayo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y magturuan at magpahalalan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at himno at awit ukol sa Espiritu, na magsiawit kayo may biyaya sa inyong puso sa Diyos. 17. Ito yung favorite ninyo. At ano bang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na pasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Dito, para sa akin, ang interpretation ko dito, anumang sitwasyon, lahat naman tayo naging mahirap. Lahat naman tayo ay hindi ganoon karami ang pera. Ngunit kung ang pagpapasalamat ninyo, alam nyo, kilala nyo si Joshua, sinasabihan ko yung batang yon. Sabi ko sa kanya, magkano ba ang sinisweldo mo? Kung magkano lang yung tinatanggap mo, yun lang ang gagastusin mo. Kasi sabi ko, sa lugar na ito, wala kang binabayaran, walang kuryente, libre, walang tubig, libre din, wala siyang wifi, siguro pero konting pan lang naman yun, nagdidita siya. At saka, nagtanim siya ng mga talong, mga okra, okay na. Pati ako, nakinabang na pag nandun ako, ay sobra-sobra yung talong niya, ay talagang masagana pala yung lupa doon talaga. Kahit na araw-araw kang magkulang ng talong, sabi ng mga taga doon, ay talagang maraming nakikinabang sa kanya mga kapatid. Alam nyo, ganito yung magpapasalamat sa Diyos. Lahat ng yung gagawin, salita o sa gagawin lang sa pangalan ng ating Panginoon. Kung matuto tayo na yung anong mayroon lang, ayun ang dapat pasalamatan natin sa Diyos. Kasi kung hindi natin yung maliit ay hindi nyo papasalamatan sa Diyos, sabihin nyo kulang, ay may problema sa inyo mga kapatid. May problema. Sapagkat kung kulang at kulang, sabi ko sa kanya, yung sinisweldo niya, mangungutang siya. Baka hindi niya na mapasalamatan ng Diyos. Baka ang sasabihin na lang niya sa Diyos, Panginoon, kulang kami, kulang kami, kulang kami. Hindi na siya nagpapasalamat. Puro ang lalabas na sa bibig niya ay kulang. Ganon po mga kapatid, para sa akin. Ay kung anong nakalagay dyan, kung anong mayroon, pasalamatan mo ang Diyos. Sabi ko sa kanya, kung marunong kang magtipid, subukan mong kumain ng binolbol. Sabi ko sa kanya, tawag-tawa si Marlon. Sabi ko kasi Pangasinan naman yung asawa niya ano ba yung binolbol? Ilugaw yun. Sabi ko, hindi alam ni Diyos mo pala yun. Tawag-tawa si Marlon. Alam niyo ba kasi si Marlon, naintindihan niya kasi matagal din sa mga aldan, pinakain din ako na yan. Sabi niya, alam niya na lugaw yun. Totoo po yun. Nung mga kabataan namin, siguro karamihan, ganun ang tanongin nyo kay Sister Gilly. Ganon, kasi kulang yung bigas. Kailangan mo pagkasyahin. Kaya sa paraan na yun, makakatipid po kayo. Asin lang, saka agat. Ayos na. Kaya sabi ko kay Joshua, kasi bakit ko sinabing kakain siya ng pan sa gabi? Kasi hindi naman na siya magtatrabaho sa gabi. Kaya kahit na binulbol na kakainin niya sa gabi, hindi na, okay na rin kasi tulog naman
subukan nyo, practicein nyo, yung mga magtitipid, yung binulbola kakainin sa gabi. Iwan ko lang, mga kapatid, makakatipid kayo, totoo yun. Yan yung pagpapasalamat sa Diyos. Hindi mo pwedeng kunin yung isang bagay na mahirap mga kapatid. Mangungutang ka ng mangungutang hanggang baka sumbatan mo ng Diyos na ay wala hindi ka nga naglilingkod, hindi ka nagtatapat sa Diyos, susumbatan mo pa. Ay wala nang pasasalamat mga kapatid. Kaya tignan nyo yung Biblia. Hindi lang sa bibig nyo papasalamatan. Gawin natin mga kapatid. Sapagkat yan ang marapat sa bawat isa. Na hindi lang sa bibig, kundi gumawa tayo ng paraan para lagi nating mapasalamatan. Pag napasalamatan nyo, alam nyo yung isang bata na binigyan mo ng bagay, pag nagpasalamat sa'yo, di ba, kahit na maliit lang, yung candy, hindi nagre-reklamo. Sabi siya, thank you. Oo, pag nakita ka niya ulit, bigyan mo ulit, thank you. Ganon din ang Diyos, mga kapatid. Natutuwa siya na sa maliit na bagay o anumang bagay, mga kapatid, ay nagpapasalamat ka sa Kanya. Ay, yun. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Verse 18. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Verse 19. Dito na. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Verse 20. Ibigin niyo ang mga asawa. Balik mo nga. Mga lalaki. Ibigin ninyo ang iyong asawa. Alam niyo ba na ito hindi naman chismis. Totoo po ito. Si Pastor Efren, nung nag-aaral siya ng isang gabi, nagpulis. Hindi siya nagmotor kasi dati nagmumotor hanggang doon sa baba. Nung umuwi sila, magkasama sila ni Sister Carol, nainggit ako kasi naka-holding nga sila paakyat. Totoo po yun, hindi ko ako nagbibiro. Parang hindi ko na nagagawa kay Sister Edith yun eh. Samantalang si Pastor Efren, nagagawa po niya yun. Mga lalaki, ibigin niyo yung inyong asawa. Huwag kayong akalain ko, sit pala si Pastor Efren. Ngayon mo lang nalaman. Kurang holding sila paakyat. Ito po yun, nakita ko po talaga. Sabi ng mga kapatid, sana all, mga ganun sila eh. Sige, nag-holding us talaga. Tingnan niyo yung Biblia. Praise God, verse 20. Mga anak, magsitalin mo kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito ay totoong nakakalugod sa Panginoon. Ano mang galit, ano mang sama ng magulang ninyo, huwag niyong gantihan sapagkat may Diyos tayo na siya ang kikilala sa bawat gawa natin, mga kapatid. Huwag na huwag. Kahit na masamang magulang, para sa akin, talagang hindi mo dapat pwedeng sumbatan. Kasi yan ang utos ng Diyos. 22, 21. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi ang galit ng iyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. 22. Mga lipit, magsitalima kayo sa mga bagay na ayaw. Ayon sa laman, inyong mga Panginoon, hindi ang paglingkod sa paningin ay ang pagbigay lugod sa tao, kundi sa katapatan ng puso na natatakot sa Panginoon. Verse 23, ano mang inyong ginagawa sa inyo, ang inyong gawin, ano man inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, hindi sa mga tao. Ito marami ito ngayon, mga politiko. Ay halos talagang kung pwede lang, tatanungin ko anong lahat ng gusto mo. Eh, pagtapos ng eleksyon, ay, uwan ko lang. Kaya, bahala na kayo kung sino ibuboto yung mga kapatid. Verse 24. Yamang inyong nalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana. Ito mga kapatid, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Jesucristo. Subukan nyo mga kapatid na maglingkod sa ating Panginoon. Subukan natin. Sabi doon sa verse 23, ng buong puso, mga kapatid. Verse 25, last verse yata ito.
Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng gayunding masama na kanyang ginawa at walang tinatanging mga tao. Wala na, no? 26, wala na. Yun, kaya isang pagpapala sa bawat isa at salamat sa Panginoon sa bagay ito. Praise the Lord. Kaya mga pahayag na ito ay katuwiran ng Diyos para sa atin. Amen. Actually, sa mga bagong baptize itong nagiging yung ibinabasa sa kanila noon. Amen. Kaya, praise the Lord. Kaya yun yung itinuturo ng Panginoon sa atin para malaman natin kung anong katuwiran na nararapat sa mga lingkod ng Diyos. At itong katuwiran na ito ay magiging pamantayan pa rin natin hanggang tayo ay maging sila. Amen. Magiging pamantayan natin ito hanggang tayo maging sila yan. Hindi natin ito aalisin, hindi natin ito babaliwalain. Ito pa rin. Amen? Ito pa rin. Kaya kung titignan natin yung mga pagtuturo ni Pastor Efren nung nakaraan, talagang ibinabalik niya sa katuwiran ng Diyos ang lahat. Kasi siguro dahil sa yung kalayaan na itinuro noon ay naging malaya nga tayo. Kalayaan. Malaya tayong siguro ipinaisip muna ng Diyos o ipinagawa muna sa atin ng Diyos yung kalayaan na yon para malaman natin kung alin talaga ang marapat sa hindi. Amen. Kung ano ang mabuti at kung ano ang masama. Amen. Ngunit ngayon, ibinabalik na tayo ng Diyos sa katuwiran ng Panginoon upang ito ang magiging kalagayan natin kung tayo ay hirangin na ng Diyos na kanyang bayan. Amen. Kaya sabi nga niya, nung sabi niya, kayo maging mga Sidarian, act like a Sidarian. Amen? Act like a Sidarian. Nung sinabi niyang Sidarian, ano ang bagay na katuwiran mula sa Biblia na ipinahayag ng Panginoon, yun ang magiging pamantayan natin. Ganun ang magiging pamumuhay natin. Kaya sabi ko, nung narinig ko yun, sabi ko, ibinabalik tayo ng Diyos sa kabanalan. Amen. Sa kabanalan, lahat na. Hindi lang sa puso, hindi lang sa kaunawaan. Amen. Pati sa pananamit na. Pinabalik na niya. Amen. Although, sinasaway niya yung mga young people doon. Amen. Maging mga magulang. Magdamit kayo na gaya ng Sidarian. Ano ba ang damit ng Sidarian? Naka-leggings. Ano? Yung mga naka-leggings, magpapalda pa. Yun ang Sidarian. Binabalik tayo ng Diyos. Doon tayo tinadala ng Panginoon. Sa holiness, sa katuwiran, sa kabanalan, ay pinapakita sa atin ng Diyos yung mga bagay na yan. Kaya, yung mga bagay na itinuro sa atin ng Panginoon, yun ang pagiging Sidarian. Hanggang sa hirangin na tayo ng Diyos na maging Sidarian, ipamuhay natin ang katuwiran ng Panginoon. Kasi yung kalayaan na ibinigay sa atin ng Panginoon ay, kumbaga, ano lang muna, pansamantalang kalayaan patungkol sa iyong sarili upang masubukan natin kung ano ang magiging kalagayan natin if we did this, if we have done this, kung ano yung mga bagay na pinili natin. Amen? Kaya nga sabi ng Bible, Galatians 5:17, natin. 19.
So, 1 lang muna. Para nandyan lang din. Kalayaan ay pinaraya tayo ni Kristo, magsitibay nga kayo. Amen. Kasunod ng kalayaan ay magsitibay tayo. Para hindi tayo madala ng agos ng kalayaan na ibinigay na ipinapadama sa atin ng Panginoon. Kasi sa kalayaan, talagang wala eh. Sabi nga ni Pastor Efren, kung sa kanya lang, sabi nga doon, kung ayon sa katuwiran, lahat pwede. Amen? Basta hindi ayon sa kasalanan. Amen? Pero may sinusunod tayong katuwiran. Amen? May sinusunod tayong katuwiran ng Diyos para sa atin. Kaya magsitibay kayo. Amen? Na huwag tayong padala sa kalayaan na ito upang masunod lamang yung ating mga nasa ng laman. Huwag na kayong pasarap na muli sa pumatong ng pagkalipin. At dito rin sa 5, Galatians 5, nakalimutan ko lang, na ang inyong kalayaan ay huwag maging kadahilanan upang masunod ang inyong laman. Amen? Yung kalayaan na ito ay huwag maging kadahilanan para masunod yung ating laman. Nandiyan din. Nakalimutan ko lang po ng verse. Hallelujah. Kaya, ito sa pagpapatibay sa atin ng Diyos upang maging bayan. Ito na. Magpapakabanal tayo, magsisigang tayo upang maging focus tayo sa Panginoon. Amen? Hindi na tayo bibigyan ng Diyos ng alalahanin patungkol sa mga bagay na yun sapagkat ang Diyos na ang nagbigay sa atin ng mga panuntunan upang sa panahon ng kabagabagan at sa panahon ng kahirapan, tayo ay ililigtas. Amen? Kaya yun, hindi na natin isipin ano ang iyong kakanin bukas, ano ang iyong dadamtin. Kasi nga, may imbak ka na. Hindi mo na isipin. Sa Diyos ka na lagi mag-focus, sa Diyos mo na ilaalay ang oras at panahon sapagkat ang hinihintay na lamang natin ay ang pagliligtas ng Diyos at ang pagdating ng ating Panginoong Kristo. Yun na lamang ang focus natin. At lahat, give it all to God. Sa Diyos na ang trabaho ng pagliligtas, ang trabaho ng pagkukupkup, amen, ay sa Panginoon na. Kaya lahat tayo na sumusunod sa Panginoon ay amen, ipa-prioritize tayo ng Diyos. Amen, ipa-priority tayo ng Panginoon. I assure you that. Dahil sa mga katuwiran na pinapahayag ng Panginoon sa iglesia nito ay higit pa tayo sa pila. Higit pa tayo sa ginto. Amen? Kaya yan ang katuwiran ng Diyos. Pag nasunod natin siya, pag nagawa natin ang kalooban ng Panginoon, dakila ang Panginoon. Ngayon, sa mga pagpahayag naman, bayan. Bigyan ko lang daan ito ng konti. Bayan. May dumating sa akin kanino nawa. Sabi ko, kung bayan, ihirangin tayong bayan bago dumating ang Panginoon o pagkatapos o sa pagdating ng Panginoon. Sabi ko, kailan ba tayo mahihirang na bayan? Bago dumating ang Panginoon o pagdating ng Panginoon? Kasi kung pagdating ng Panginoon, matagal na proseso ulit. Amen? Na maging bayan. Kasi kukunti lang ang tao. Tayo lang din. Amen? Pero, yun, automatic, instant, talagang bayan na tayo ng Panginoon. Amen? Hindi doon, wala nang batas sa pagdating ng Panginoon. Siya na ang batas eh. Pero kung ngayon, 15,000 na bayan. Population. Kailan pa mag-anak yung mag-anak. Hindi. Kidding aside. Pero, may iniisip ko nga, tayo ay hirangin bayan. Kung sa bago dumating ang Panginoon, may establish tayo na bayan at makikilala ng mga nasa paligid natin. Medyo matagal pa. Amen? Medyo matagal pa. Matagal pa kaya.
Pero ang tinitignan sa atin dito ng Panginoon ay yung pagkakaisa. Amen. Na tayo ay magsasama-sama upang maging bayan. Amen. Magsasama-sama upang maging bayan. Isa yun sa panukala ng Diyos. Amen. Kung may establish tayong bayan bago dumating ang Panginoon. Amen. Pero sa pagdating ng Panginoon at ibuli niya ang lahat ng mga bagay, automatic, pagka nandyan na siya at i-declare niya tayong people of God, amen, at bayan na tayo talaga. Sa atin magsisimula, sa atin magpapasimula muli ang generasyon ng sanlibutan. Pero kung sakali man na tayo na-establish bago dumating ang Panginoon, hindi rin siguro tatagal ng 10 taon. Kasi nga, ilang taon pa lamang na nag-migrate yung mga kapatiran dyan na nanggaling sa iba't ibang lugar, ay ang bilis na ng development. Kaya purihin ng Panginoon. Isa sa mga testimony na, tuloy-tuloy na. Isa sa mga development na nakaambang mangyari ngayon ay yung highway na gagawin doon sa may 10 hectares, lupa ng church yun, yung 10 hectares. Ay doon idadaan yung highway na iikot papuntang, ewan ko kung saan lugar yun. Dugtong daw yata ng annex highway mula sa Bugalyon papunta dito, papunta doon pala sa Umingan, annex highway yun. Tapos dadaan pa ng SM kung saan saan. Mas malapit na. Amen. Yung magmamahal na naman yung lupa doon sa 10. Dadaanan na ng highway. 10 meters yung magiging luwang ng kalsada. Nung nakaraang Friday pa na nag-volunteer kami doon, nakita namin si Kapitan at siguro mga engineer na kasama nila, sinorvey nila yung paggagawa ng daan. Talagang naka-ready na. Kaya sabi nila, yung mga daan na ginawa ni Musurife, na yun din yung dadaanan ng highway na gagawin niya. Talagang dadaan siya sa mismong paanan ng bundok. Dadaanan yung 10 hectares. Yung mga pananim doon na itinanim namin, almost 3 hectares na kamuting kahoy ay nadiligan ng mga nakaraang araw. Gumaganda. Kaya may plano pa sila, taniman ng papaya, yung ilang hektarya doon. Nung nakaraan, nag-donate na naman ng DA ng kape. Sino ang mahilig sa kape dyan? Ilang seedlings ng kape yung ibinigay. Amen? May mga individual, binigyan sila individually, at mayroon naman sa church para itatanim doon sa 10 hectares. Kaya malayo tayo sa gutom. Amen? Malayo tayo sa gutom. May kamuting kahoy, may saging, may papaya, kung pagtataniman yung ilang hektaryang papaya. May kape pa sa mga mahilig sa kape. Pwede tayong pagbuha ng kape. May pagbubuha ng tayo ng kape. Pastor David, marami silang, mayroon silang nabigyan din sila ng ilang seedlings ng kape. 200. Wala silang pagtatanamin. Maliit lang yung, meron lupa din sila yata sa 55. Pero hindi sapat yun. Sabi ko, hingi ako sa kanya, talim ko lang doon sa gilid ko. O kaya yung iba, doon ko italim sa lupa ng mama ni Mrs. Sister Lubina meron din. Ang dami. Pwede tayong makahingi. Kaya, pray ng Panginoon. Start test yung lupa nyo doon, pataniman nyo na. Sa panahon ng tagulan, para anytime pwede ng tubuan at mapakinabangan. Purihin ng Diyos. Yan ang mga pwedeng mangyari sa atin. Pagiging bayan ay siguro 10 years. Minamadali na ng Panginoon. Amen. Kaya purihin ng Diyos. At ito pa pala, nabigyan sila ng resolution sa munisipyo
with the support of Barangay Captain, si Paquito Diaz, humingi si Pastor Efren ng permit para maglagay ng Cedar Memorial Garden. Doon mismo sa TED. Doon sa TED. Yeah. Na-aprobahan na. Implementation na lang siguro. I-survey na lang yung lugar. Sabi ni Pastor, talaga. Ang Diaz, wala silang kamusan to, pero tayo magkakaroon ng sariling memorial garden. Sabi niya, yung mga buto ng mga kapatid na naunang nailibing, sabi niya, kukunin lahat yun para dalhin sa gagawing memorial garden. Naghanap na si Pastor Efren kung sino gusto mauna. Mayroon siyang purumong gagawin. Yung solar na malakas doon na ilaw, talagang tututok na sa'yo kung gusto mo. Pero ang lahat ng ililibing sa lugar na yun ay tagumpay. Tagumpay. Kasi si Darian ka. Tapos, namatay ka sa pananampalataya at dinala ka doon sa libingan na yun. Ang purpose sa Pastor Efren ay makikita natin ang pagkabuhay ng mga kapatid namin. Yun yung binasa ko kanina, mahalagang bunga. Una-unawain niyo. Ang mahalagang bunga ay hindi mga buhay. Yun yung mga nakamatay sa Panginoon. Sila yung mahalagang bunga. Kaya makikita natin ang pagkabuhay ng mabuhay. Gusto nga ni Pastor Efren, pati si Tercenin, dalhin doon. Amen. Pero siyempre, may pamilya. Pero sabi niya, yung mga naunang nangamatay doon, dadalhin doon. At napag-usapan din si Pastor Basawa. Sabi niya, pinag-usapan nga, siya ang pinakamatandang pastor ngayon sa iglesia. Sabi ni Pastor Efren, Pastor Basawa, pag mamatay yan, diyan natin ililibing sa sila. Qualified siya dyan. Kahit na hindi siya nakatira ng sila. Ayun nga lang, nauna si Pastor Basawa. Hindi pa nagawa yung cemetery. Anyway, siguro, bago pa man dumating ang Panginoon, baka nailipat siya doon pagka after 4 years, 5 years. Amen. Kaya, salamat sa Panginoon. Yung development na yun ay ang Diyos na ang minamadali na ng Panginoon. At since wala tayong kakayahan, sila na yung ginagamit ng Panginoon, ang gobyerno na para patagin at ihanda ang daan ng Panginoon. Kasi ang daan niya talagang doon mismo sa panan ng bundok eh. Yung bundok na Mount Amurong na yun, talagang mismo sa baba. Sa baba pa. Kaya kita mo yung bundok, malapit na malapit. Puri ng Panginoon sa mga pamamagitan ng Panginoon sa mga bagay na ito. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Amen. Tiwala lang sa Panginoon at pananampalataya sa Kanya. Tayo po'y magsita yung mga kapatid. Hindi natin yung gustong gawin sa iyo. Yes, O Lord. Gustong gawin sa iyo, Panginoon, ang maris na. Linisin mo kami, pakabangalin mo kami. Umagang ito, namin kami sa pagpapakabawa sa iyo, Diyos. Linapin mo ang bawat isa sa amin. Ang aming pagluwalhati at pagdakila ay sa iyo namin ihalay. Nawa o Diyos, ang mga handog na ito ay maging karapat-dapat sa iyo. O Lord, ang aming panahon, ang aming oras, ang aming sarili na aming iniaalay sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo, Panginoong Jesus, at ito lamang ang Panginoon ang magagawa natin.
upang ipakita na kami ay sa iyo at kami ay nagpapasakop sa iyong mga salita, sapagkat wala kaming ibang katuwiran na mas mainam pa na sa amin ay magbibigay ng katiwasayan at kapalakagan, kundi ang katuwiran mo, Diyos, na sa amin ay iyong pinangangaral at pinahayag sa pamagitan ng iyong mga lingkod. At ito rin, Panginoon, ang nagpapanatag sa amin. Ito ang nagtutuwid sa amin, O Diyos, upang kami ay makagawa ng ayon sa katuwiran at ang mabuting gawa na ito, O Diyos, ay maggali din naman ang mabuti at maging pagpapala para sa iba. Panginoong Jesus, ikaw ang pamagitan sa bawat isa sa amin na magawa namin ang iyong kalooban, na kami sa sarili namin, O Diyos, ay nararamdaman namin na kami ay iyong nililingap, kami ay iyong pinapatawad, kami ay iyong dinadalisay, kami ay iyong tinuturuan, sapagkat ito ang iyong pinangyayari sa iyong mga lingkod upang magsipagtagumpay kami sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pinagtatagumpay mo kami at pinagpapala mo kami, sapagkat ito ang bunga, O Diyos, ng iyong mga salita, na ikaw ay magiging Diyos sa amin at tatawagin kami mga lahing pinagpala. Salamat sa iyo, Panginoon, at nawa ang mga pagpapalang ito ay huwag maging dahilan upang kami, O Diyos, ay makamit, kundi bagkus kami ay magsikap at magsumigasig upang magawa namin ang kalooban mo. May pamuhay namin ang katuwiran mo, at ang lahat ng ito ay sa iyo lang, O Diyos. Ang biyaya at pagpapala ay patuloy mong padaluyin sa bawat isa, Panginoon. Siyasat mo ang may pusong tapat. Siyasat mo ang aming mga kaisipan. Siyasat mo, Panginoon, ang aming mga kalooban. Ikaw ang nagbibigay ganti, O Diyos, sa mga lingkod mo na iyong lingkod mo na karapat-dapat sa mga biyaya at sa mga pagpapalang ito. At salamat, O Diyos, sapagkat ang pangako mo ay iyong pinangyayari. At Panginoon, kami, O Diyos, ay patuloy na nag-aalay sa iyo ng aming papuri, ng aming pasasalamat, pagluwalhati at pagsamba, sapagkat, Panginoon, pinapatunayan mo lagi sa amin ang iyong mga salita ay totoo. Ikaw ay mabuti sa amin. Ikaw ay dakila na Diyos na sa amin, Panginoon, ay nagiging patutuo ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan. Kaya, Panginoong Jesus, ang bawat isa na narito sa bahay mo yan, patuloy mong lukuban, Panginoon, ng iyong presensya. At kung paanong dumadaloy ang pagpapalang biyayang ito, ay managana na patuloy sa aming lahat, hanggang sa magawa namin, O Diyos, na kami, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon na mapabilang, O Diyos, sa iyong bayang itinatatak. Salamat sa iyong paghirap. Salamat sa iyong pagtawag. Panginoon, ingatan mo lahat ng mga kapatid nito. Nawa, O Diyos, kaming lahat, Panginoon, hanggang sa maganap namin at masunod namin ang iyong mga katuwiran para sa bawat isa. Ang iyong ebanghelyo, O Diyos, na sa amin, Panginoon, ay nagtatakda ng iyong mga salita. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ang iyong pangalan, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.